kasuhan na talaga kung sila Pastor Tibuloy tungkol din sa paggamit sa kanta mo? Gusto ko lang ano, may tama yung mga hindi tama. Yan. Okay. Ano yung nag-udyok sa'yo? Kasi yung post mo last February. Eto mga pre yung kanta po ni Umar Baliw ay ginamit ng kampo ni Kibuloy para sa kanilang rally, pangangampanya. 'Di ba? Nang wala, hindi naman lang sila nagpaalam sa may-ari na si Umar Baliw. Na pwede bang gamitin namin ito? Wala po. Basta na lang kinuha yung kanta, ginamit nila, may binago-bago doon. Oh. 'Di ba? Sabi nga ni Umar Baliw, okay? Hindi ka pa nga nakakaupo. Hindi pa nga nakakaupo. Nagnakaw na. Yun lang. Partida nakakulong ka pa. Pero, may kakayahan ka pa rin magnakaw. K.O. Diba? Kaya, ito ba yung gusto nyong ano? Gusto nyong politiko, si Pastor Kibulok na manyakol? Manyakol? Ha? Di pa nga nakakaupo eh. Nagnakaw na. Trip nyo pala yung kanta ni Umar Baliw. Eh kung kinontak nyo sana, kinausap nyo, at kung magkasundo kayo sa presyo, di mas okay sana. Diba? Ay ninakaw eh. K.O. Nagkaletse-letse. May another kaso na naman si Kibuloy nito. Sabi ko na eh. Tuloy. It went viral. Tapos, nakipag-ugnayan ba yung kampo ni Pastor Apollo Tibuloy sa inyo? Pwede po bang siya na lang sumagot? So, what made you decide to file a case dito po against kay Pastor Tibuloy? At ano po yung kaso? Sa ngayon po, nag-file kami ng copyright infringement. It is a criminal offense under the IPO code. And ang nag-joke po sa amin is, syempre, there's an unauthorized use and... ito para maging aral na rin, ito, sa mga politikong magnanakaw. Diba? Tandaan nyo, wag po nating iboto yung hindi pa nga nananalo, nagnakaw na. Wag. Ito, para maging, aral. Sa mga politiko na mga magnanakaw talaga. Or nagbabalak pa lang tumakbo tapos wala pa nga, nagnakaw na, di ba? Ito'y sample sa inyo. Adaptation of the song K and B, which is composed by my client, our client. Kaya po, we sent a demand letter to the camp of Pastor Tibuloy. However, we did not receive any positive response, and there has been no definite course of action on their end to cease and desist in the unauthorized use of the song. That's why. Karapatan yan. Kanta yung ginawa niya eh. Ninakaw nyo. Si Kibuloy nga, inihian yung picture niya, larawan niya. Diba? Pinasuhan nila yung vlogger. Karapatan naman din nila Kibuloy yun. Si brother yung kinasuhan nun. Sino nga yung brother? Karapatan din itong taong ito na si Umar Baliw na magsampa ng kaso laban dito kay Kibuloy. Walang paalam eh. We resorted to the legal remedy of filing a criminal complaint for copyright infringement. Tony, anong prayer natin dito sa kaso po? This is a criminal case po. So, kung ano po yung under the law na penalties na nandun, yun po yung magiging prayer po natin. Briefly discuss po ano po yung under ng batas for this, dahil magiging prayer niyo. Okay. Since we filed the criminal case, the penalty here is imprisonment. Okay. Sabi niyo po, wala kayong na-receive na positive feedback from the camp of Tibuloy. Pero prior to this po, may mga makikipag-ugnayan or communication po ba silang naibigay sa inyo, be it positive or not? There has been one virtual meeting, if I remember correctly. There's a virtual meeting, however, hindi na nag-pursue after that. We did not hear anything from them after that. Okay. Omar, gaano kahalaga para sa isang artist na katulad mo na mapangalagaan yung copyrights mo, no? Hindi lang bilang tao, kundi bilang artist?
Bilang artist kasi sobrang halaga talaga ng copyright para sa kagaya namin na mapangalagaan yon kasi kumbaga Sila yung naghirap, 'di ba? Sila yung naghirap. Tapos gagamitin lang ng walang kahirap-hirap na itong mga kulangot na 'to. Hmm. ito yung art namin, ito yung ginagawa namin para lang, hindi lang para sa akin, kumbaga para sa susunod pa ng mga artist na may tama. Ako, naintindihan ko kasi sila singer. Ako, ballpoint pen artist ako. Nagdo-drawing ako ng mga hyper-realistic ballpoint pen arts. Tapos, ang pinopost ko yan. Ngayon, merong mga nagnanakaw ng mga drawing. Sample ko sa akin. Ninakaw yung drawing ko. At nangyari na yan sa akin. Pinost doon sa ibang mga grupo, sa ibang mga websites. Tapos inangkin na sa kanila daw gawa. Pero kami yung may gawa. Ilang buwan namin ginawa yung isang ballpoint pen art. Isang buwan. Tapos aangkinin lang ng iba. Masakit sa amin yun. Diba? Masakit sa amin yun. Aangkinin, ito yung gawa ko. Drawing ko ito. Yayabang dun sa ganyan. Minsan pagkakakitaan pa nila yan. Diba? Pagkakakitaan pa nila yan. Kikita pa sila dyan. Naiintindihan ko siya. Singer siya. Siya yung naghirap sa kanta. Gagamitin ng iba ng walang kahirap-hirap. Diba? Walang respeto. Talaga. Mayroon ba kayong hiningi na prayer na demand for a fine or magkano hiningi yung danyos if ever? Well, to be clear po, this is not about yung sa damages and everything. Of course, this is to protect the copyrights of our Filipino artists and to prevent unauthorized use ng kanilang mga compositions. So, and we don't want to give a particular amount because, like I said, this is a criminal case and what is provided in the law, that is the penalty that we're going after. Hanggang saan po ilalaban ng kampo ninyo itong kasong ito? Siyempre po, we discussed naman before we proceeded with the filing of the case and we're ready to pursue this to the fullest extent of the law and all the remedies na available to our client is we will exhaust all of the legal remedies. Omar, although nag-viral na yung post mo, siguro base lang sa'yo, ano yung naramdaman mo nung narinig at napanood mo yung kanta mo na hindi nagpaalam sa'yo? Nadismaya ako, syempre. Walang pahintulot. Yun, parang bad trip, parang ganun. Yeah. Kaya laban talaga, no? Yes po. Okay. Thank you. Yun. Bad trip. Walang paalam, bad trip. So, ito si Kibuloy, kung ito yung iboboto nyo, anong magagawa nito? Nung hindi pa nga ito nung nasa Davao pa ito, di umano, ay marami itong pinagbubutas na babae dyan. Ang pangit po kasi na magkakaroon tayo ng, pangit na magkakaroon tayo ng senador na manyakol. Di umano. Mahirap po. May mga anak kayong babae, tandaan nyo yan. Baka pag bumuto kayo ng manyakis, dumami yung manyakis dito sa ating bansa. O sabi pa nga ng iba dyan, noon, nung panahon ni Digong, malaya ang mga tao maglakad. Hindi ginagahasa ang mga babae. Baliktad yata. Isa panahon nga ni Digong, uso nga yung di umano maraming nagahasa dun sa QGC. Panahon ni Digong yun. Sino yung leader? Ay, si Kibuloy. Ano yung leader ng kingdom, di ba? QGC. At ayon sa hearing dyan sa Senado, sa Kongreso, si Kibuloy yung mga tinuturo ng mga witness na nanggalaw sa kanila. Kung galit pala si Digo, mga Duterte sa mga manyakis, bakit buhay pa si Kibuloy ngayon? Ayun yung tanong. Diba? Huwag kasing bobo. Ang bobobo nyo, ang tatangan nyo. Sus, Ginoo ko. Diba? Sasabihin ngayon, mas marami daw adik ngayon. Marami daw nang gagahasa ngayon. May record ba? May record ba? Ano mga lumalabas sa hearing?
O di ba puro kamanyakan nitong si Kibulok, di ba? Na di umano may mga ginagahasa siyang babae. No? 10 oras yung session eh. 10 oras ng gabi, di ba? May tatrabahuin. Kalain mo yun. So, yun lang yung ating video ngayon mga pre. Ayan another kaso na naman ito kay Kibulok. Good luck and congratulations. Kibulok. Diba? Anyway, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon mga pre, meron po tayong Facebook page dito. Ayan, asa na ba yun? Yan. Ballpoint Man 2.0, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. And syempre, meron po tayong Team Birador. Okay, at syempre sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, so yun lang mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video.